How was it, working with Alex for the both of you? Yes. With Alex, ano siya, lakas ng presence ni Alex eh. I don't know if she's aware of it. Yung kahit wala siyang salitain, wala siyang dialogue, pag nandun siya sa exam, tumingin ka lang sa kanya, ang lakas. So, ako, when yung first scene namin ay yung kakain kami, tapos nagsisisigaw siya, nagkukukwenta dun sa ulam, yung ganon. Yun, very ano sa akin yan, familiar eh. Yung parang, ako naman nangiisip ko doon, nanay ko, o yung dati ko, yung ex ko, yung ganon na, parang makwento sa ano, parang, ang mahal yung ganyan, steak, ang ganon, parang, nakakaano, di ba? Nakakangilo. Parang sana hindi ka na lang nagpakain. Ganun. Kasi parang bawat ano merong kwenta. And nung ginagawa ni Alex, and she was doing it parang wala lang. Ang lakas ng, parang, ay, thank you na pumayag siya for doing this project because ang dali-dali for, halimbawa ako, as Biring, ang dali para sa akin na ano, na I feel kawawa or I feel intimidated by my daughter who na siya ang nagpo-provide, yung ganon. So, ang dali na nung pagkakarga ng ano, parang it's so natural, it's so instinctive pag nandiyan si Alex. Napakahusay. How about you, Yan? Real po yun. Naisip ko kasi, sabi ko, Alessandra De Rossi, tas nanay ko. Sabi ko, grabe yun, nanay ko. Parang dati napapanood mo siya. Pero totoo yung super lakas ng presence niya. Parang day one yun, tapos pumasok lang si Ate Alex sa tent na, Sando, Kap, tapos wala pa siyang dalang upuan, wala siyang taping chair. Tapos pulang doon, tapos kain siya. Tapos balagbag. Tapos, pagdating dun sa set, totoo yung tahimik lang siya. Kasi honestly, yun yung thing about the film eh. Hindi ka i-direct na ganito kalaki emotions mo, ganito kalaki yung actions mo, which is, minsan, for me, at least na nagsisimula, parang ang hirap kasi hindi mo alam if, so nagagawa ko ba yung mga maliliit na details na yun. Pero kay Ate Alex, parang kahit yung pagtayo niya lang loaded, ang crazy, pag napanood niyo yung film na grabe sa itsura niya, alam mo, ramdam mo na ang bigat ng problema niya, na ang dami niyang angst inside her, and kapag andun ka din sa set, mararamdaman mo din yun from her. Tapos parang pag-cut, biglang, lupit talaga ni Ate Alex. Grabe siya. Sa akin, sobrang nakatulong yung presence ni Alex sa pagkakarakterize ko kay Biring. Makita ko pa rin siya sa set na ano na ako. May halong naiirita, may halong naaawa ako sa sarili ko, may halong na-intimidate, kasi because of the way she characterizes her, anong pangalan niya? Si Ana. Si Ana. Nanay ko. Ang ganda nun kasi ramdam mo yung, gaya yung sinabi ni Tita Ruby kanina, may pagka-gentle pa between Sofia and Biring eh. Pero kay Ana, because ganun siya, meron siyang distance between Biring, meron din siyang distance between me. So, ang hirap, parang yung distance na yun, sa triangle na yun, mas sa kanya ako nakakakapit. Even yung dining scenes, honestly, may eksena dun na gustong-gusto ko. Kasi kumakain lang, tapos nag-comment si Ana dun sa about my weight. And then, adlib ni Tita Ruby yun, na yun, pinasa niya yung ulam. Tapos yung thought na, okay. Adlib yun. Adlib niya yun. Na after namin mag-cut, parang sabi, ang ganda nun. Kasi yung sinabi niya, kailangan i-stretch natin yung ulam, ganyan. Tapos parang sa akin, kasi di ba, pinagtabi niya ako ng pagkain doon sa those little details. Si Biring, tingin niya doon, parang nirarasyonan siya. Si Ana, ang tingin niya doon, ito ang, language of love. See, I'm preparing food for you. Pero, dahil bibirit siya, magsasalita siya na, kailangan i-stretch natin yung ulam, kaya umabot yan ng ilang araw pa, kasi ang mahal, ganyan, dahil nagwaldasan naman tong lola mo ng yung gano'n. Anong mararamdaman ko? So, parang sa akin, imbis na kainin ko to, bigay ko na lang sa apo ko. Yung gano'n. Yes. Yan, parang saka kasi yung feeling ko kasi yung apo ko lang kakampi ko dun sa bahay na yun eh. Kahit siguro naiinis din siya sa akin, pero nandun pa rin yung respeto. Yan. Kay Miss Ruby, after working with Iani and watching her performance in the movie, ano yung payo na may bibigay niyo when it comes to acting? Wala, I Love to think, hear that. siguro yung yung i-maintain niya lang, she's a very good listener eh, a very good acting, very good, she reacts very well. Yun talagang on point, yung kanyang reaction, dahil matalino si Yani eh.
So, she's always present, she's always there sa scene. Hindi siya yung bumibitaw o hindi siya nawawala. Pag nandun siya sa eksena, nandun siya. And she's so engaged. So, ang dali niya rin mag-react ng naturally at hindi rin malaki, hindi naman sobrang liit. She's just very truthful, yung ganon. And I really hope to work with her again. Yeah. Wow, grabe. Magaling siya. Thank you po. Fun question ng Miss Ruby. Kung kayo irereta nyo si Biring sa mga afam, ano kayo sasabihin? Ano sasabihin niya? Anong sasabihin niya? Anong gagawin sasabihin sa mga afam? Magre-reto ka ba ikaw? Ako ang magre-reto. Irereto ko sarili ko? Ano ba? Or si Biring po? Si Biring Sa po. apam, sa mga apam. Oh my God, she's so Character. delicious. She's so much potential. She's so yummy. No, she's very. Biring is has so much love to give. I mean, really, she's so full of love, full of genuine and sincere love and kindness and generosity. And I hope that she finds someone who can reciprocate even just half of that. A very genuine love and affection. Leslie po, ano po ang Tita Ruby naman, nakakaiyak yung mga sagot niya. Okay. Leslie, ano po ang hope natin? Kasi ito na naman Cinemalaya season na naman, meron Yes. talagang audience ang Cinemalaya. At syempre nakailang festival entries na rin po kayo. Anong hope natin for the industry, the movie industry and the festival audiences to take from the movie? Okay. Ako natutuwa ako ngayon sa mga entries. Of course, this is the first Cinemalaya film entry that I've watched. But based on that, yung mga trailer na nakikita ko, Two Valid IDs, and yung Mag-iina, and yung Gagang, Ganggang, and ano pa ba isa, yung hindi natin, kayo lang nakakaalam. Tayo Tayo lang. Tayo lang. Kasama ka Tita Ruby. Tayo lang nakakaalam. Hindi ko alam so sila lang. Okay. Ano pa ba? And marami pang ibang mga na hindi ko Animal. kabisado yung animal. So many, parang ang ganda nung nung iba-ibang klase ng mga kwento na ipinapakita ngayon. In fact, I was telling my son na parang ngayon nanunumbalik, feeling ko lang hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam ng ganon. Parang nanunumbalik yung dating Cinemalaya. Kasi aminin natin, nung nawala sa CCP, medyo parang umano ng konti, parang kumalat or yung parang ganon. A little bit disintegrated feeling. And, but now, because of the entries, and because of the young people, ako tuwan-tuwa ako while I was doing this film. I have so much fun, and hindi lang nila alam kasi masungit ako kahit sa shooting na nakikita sila kung gaano sila ka-dedicated, ka-passionate dun sa ginagawa namin. Every single shooting. Alam mo yung talagang konting yung galaw ng yung position ng book, yung position ng those little props or ng computer, and they take detail, really attention to all the details that are needed to come up with a very beautiful film. Nakikita ko lang yon sa mga kabataan. And at parang nakikita ko siya, hindi lang naman sa amin, hindi lang sa pelikula namin. Parang nakikita ko rin na ginawa ng iba, ng ibang mga pelikulang nakasali din sa And of course, nangangarap ako, nagdadasal as always. Dati hindi ko alam to, that Cinemalaya is a competition. The first time that I won, hindi ko alam na may ganun ko. Sali lang kasi ako ng sali. Okay, audition. Okay, sali ko yan. Ay, meron role na ganito, guardian. Sali ko dyan, kaya ko yan. So sali, hindi ko alam na contest. Of course, it's a competition, it's a friendly competition. I'm really praying and wishing that because we all worked hard for this film, especially the staff, everybody, the crew. Hindi madali yung ginawa nila. I'm telling you, hindi talaga madali. Given the limited budget, given the limited time of preparation. So, yun, pagdadasal ko talaga na sana meron namang reward na makuha. Recognition. In whatever field. Yes po. To add na lang din to that, and because key message din siya ng film namin, yung something about age talaga. Yeah. Siguro, well, because first time ko rin to, tapos si Direk Van feature, niya, may something about dun sa thankful din to institutions like, CCP, Cinemalaya, Yeah. diba? And also, like, parang yung mga tagal na sa industry, binewelcome nila yung newer voices, like,
us, and then merong great sense of collaboration in there. So, dinidescribe niya na super fun siya of seeing young creatives work there. But for us then na new and young, parang super happy kami na at least nabibigyan kami ng chance to work with people na talagang who has been working in this industry for so long. And yun nirespeto yung input talaga ng everyone. Grabe lang din yung growth that happens when hinahayaan ng isa't isa na mag-collaborate because we can learn so much from them. And then masaya sa feeling na pinaparamdam nila sa amin na they are learning so much from us also. So parang wow talaga doon. And gaya nung sinabi ni Tita Ruby, ang exciting ng Cinemalaya this year kasi grabe yung hype. Kung if nakikita nyo sa social media, grabe, everyone's looking forward to it. Madami nalulungkot na wala siya sa mga probinsya. Which is sad. Sana mas maging wide yung distribution ng Cinemalaya. Pero yung fact na ang dami ng Pilipino, even younger people na very much interested na sa Cinemalaya. Hindi na lang siya niche na festival. Malaking bagay yun. Masaya siyang makita. May gusto rin po ako idagdag. Sana itong pelikulang Status Rejected, marami ring mga kaedad ko or even younger na makarelate, they would resonate with the kind of character and the kind of narrative that Status Rejected is trying to voice out. Sana mas maraming makapanood na mga, kasi maraming katulad ko na yung nangarap mag-Amerika, mga magulang ko yun talaga yung it's the big dream makapunta sa sa USA, yung ganon, dahil doon, yung import, may tawag sa States, di ba? Yung stateside, siya, hindi na stateside doon, parang madali nang bilhin doon, yung ganyan, tapos parang, the bigger dream, the greener pastures lagi nasa Amerika, yung ganon. Sana mas maraming makapanood at makarelate at makita yung minsan yung pangarap natin, hindi naman kinakailangan nandun, pwedeng mangyari dito sa sarili nating bayan. Yes po. Yun talaga yun.